pinasasalamatan ang araw na ito, O Ama, na minsan pa pinakita po ninyo ang inyong kadakilaan, O Ama, sa buhay na ipinagkatiwala po ninyo, na kami po'y muling nagising sa umagang ito, Panginoong Diyos, at muli ang aming buhay na ito ay patuloy po namin ibinabalik sa inyo, Panginoong Diyos, ng buhay at banal at nakalulugod sa inyo, Ama. Salamat, O Diyos ko, at patuloy ko pong pinagkakatiwala ang katagumpayan ng gawain, at kayo po ang siyang patuloy na makita sa harapan ng pulpitong ito, Ama. Ama, patuloy ko pong inaamin na wala po kong kakayahan, Panginoong Diyos. At alam po ninyo ang aking limitasyon, Panginoong Diyos, pagdating sa pagtayo sa harapan mo, Ama. Ama, patuloy ko pong ipinauubaya po sa inyong lahat, maging ang aking mga kapatid, Panginoong Diyos, na makakatanggap ng mga biyayang ito na nagmula sa inyo, Ama. Salamat, O Diyos, at patuloy ko pong ibinabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa mga nakikinig at sa inyong mga kapatid. Atin pong buksan ang ating Biblia sa Genesis 22 verse 15 to 17. Genesis 22, 15 to 17. At dadako po tayo sa Genesis 24, 57 to 60. Dalawa po ang pinagkaloob ng Diyos ngayon, at atin pong tunghayan sa Genesis 22. And the angel of the Lord calleth unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself I have sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and not withheld thy son, thy only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. As sa Genesis 24 po, ganito po ang sinasabi. Genesis 24 verse 57. And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth. And they called Rebekah, which is yung napangasawa ni Isaac, and said unto her, Will thou go with this man? And she said, I will go. And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of which hate them. At tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. At ang binigay po na pamagat ng Diyos sa araw na ito ay possessing the gates of the enemy. Possessing the enemy's gates. Hango sa mensahe ng ating propeta, sa mga nakalipas na mga araw, lalong tumataas at tumataas yung kapahayagan ng munting iglesyang ito. Dahil sa pagpapakumbaba niya sa salita ng Diyos, patuloy ang biyaya na dumarating. Sabi nga sa Revelation 4:1, After this I looked, and behold, a door was open in heaven. Ang pintuang ito ay bukas. Ang salita ng Diyos ay bukas sa lahat ng tao. Pero sabi ng isang lalaki kay John, Come up hither. I will show you things which must hereafter. Nagre-require ngayon ang lingkod ng Diyos na come up hither. Ang salita ng Diyos ay bukas sa lahat ng tao. Lahat maaring bumasa.
Pero ang utos sa atin ngayon, come up, Peter. God had been testing the patriarch because he had given him a promise. Ang Diyos, tinetesting si Abraham dahil pinangakuan siya na sa iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng bansa. And when God makes a promise, pag nangako ang Diyos, before He fulfills what He said or what He promised, He wants to be sure. He wants to be sure that this person is worthy of the promise. Kailangan worthy siya dun sa promise. Abraham had been promised that through his seed, the whole world would be blessed. That he have a son, and this son, out of him should come forth a seed that would bless the whole world. At nang ibigay kay Abraham yung pangako, siya ay 65 years old. Biro niyo mga kapatid, nung ibigay sa kanya yung pangako, sabi niya magkakaanak siya kay Sarah. Biro niyo po, ang pinaghintay ni Abraham ay 25 years kung hindi po ako nagkakamali. Ganun katagal sinubok si Abraham. At sinabi ng banal na salita ng Diyos, he staggered not. Yes. Hindi siya nag-alinlangan dun sa pangako. Bagkus lalo pang lumalakas at lumalakas yung pananampalataya niya na ibibigay ito ng Diyos. Hindi sinabi ni Abraham na, bakit ang tagal naman ng pangakong anak na yun, ang tagal naman ng pinangako ng Diyos. Hindi yun ang pangangatwiran ni Abraham. Bagkus patuloy siya nagpuri. At patuloy siya nagagalak dahil nalalapit na yung pangako na binigay ng anak. At nung ibigay ng Diyos si Isaac na bilang anak, dito naman sinubok ang kanyang pananampalataya ng Diyos. Sabi ng ating propeta, ang pangako ng Diyos kailangan tested yung mapagbibigyan. At pinag-utos ng Diyos kay Abraham na dalhin mo ang iyong anak at ialay mo. Which is napakahirap mga kapatid kung i-imaginein ko nga po mga kapatid kung may anak ka na iaalay mo, yun na lang yung ebidensya na katuparan ng pangako pero kukunin pa ng Diyos. Parang napakahirap pero si Abraham hindi niya pinagkait. Bagkus kung babasahin po natin, sasaksakin na niya si Abraham, ay si Isaac. Kung tayo pong nasa kalagayan na yon, mag-aalinlangan pa tayo eh. Pero si Abraham, talagang sasaksakin niya yung si Isaac dahil pinag-utos ito ng Diyos. Doon makikita natin yung talagang pagsunod ni Abraham sa Diyos. At dahil sa nakita ng Diyos, ang katapatan ni Abraham na hindi nagbago mula nung ibinigay sa kanya yung pangako, hindi nagbago. Ngayon, sinabi ng Panginoon, gaya ng ating binasa mga kapatid, I have sworn by myself. Talagang tutuparin niya ito. In your seed, the whole world will be blessed. And the gates of hell shall not prevail against it. And that's the way it is with all the seed of Abraham. God gives us the final test just before He gives the promise. Sabi nga sa Galatians 3:29, and if ye in Christ, then ye are Abraham's seed, and heir according to the promise. So tayong lahat ay kasama dun sa pangako. Pero bago niya ibigay yung pangako, we must be tested. At kailangan sa tulong ng Diyos, makapasa tayo dun sa test. Amen. At gaya ni Rebecca nung sabi ni Abraham kay Eliazar, kumuha ka dun sa aking kamag-anakan, kapag-asawahin mo dun yung aking anak. Pero sabi nga pinasumpa si Eliazar kay Abraham na sumumpa ka na hindi mo pababalikin yung aking anak dun sa Kanaan, kundi papag-asawahin mo siya doon sa
aking kamag-anakan. Which is sabi ni Abraham sa kanyang sumpa, kung ang babae o yung kanyang magulang ay hindi pumayag, kalag ka na sa aking sumpa. See? Dito tinesting yung pananampalataya ni Rebecca kasi nakita niya yung gawa ng banal na espiritu. Sabi niya, nung kukunin na ni Eliezer si Rebecca, kung atin pong mababasa, pinipigilan pa siya ng magulang niya na matira muna dito si Rebecca kahit 10 araw lang. Pero sabi ni Eliezer, pinagpala ng Diyos ang aking lakad. Kailangan sumama na siya. Sinubok ng Diyos ang desisyon ni Rebecca. Sabi ng magulang ni Rebecca sa kanya, tanungin natin yung dalaga kung siya'y papayag o hindi. At sabi ni Rebecca, I will go. Dito nakita natin yung pananampalataya mismo ni Rebecca na kahit hindi niya pakilala si Isaac, andun yung pagsunod ng pananampalataya na I will go. Which, sabi nga ni Abraham, kung hindi sumama, wala talaga ng sumpa. Ibig sabihin, pinapakita lang po dito na hindi mo siya pwedeng pilitin. Walang sapilitan dito. Hindi sinabi ni Abraham na kung ayaw sumama, kulitin mo. Hindi. Kung ayaw sumama, kalag ka na susumpa. Sabi nga ni Eliezer, sabihin nyo na kagad po kung ibibigay nyo yung si Rebecca o hindi. Nang sa ganon, ako'y makapihit sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin, pag humindi siya, hindi siya pipilitin. Ganon din sa pagtawag ng Diyos sa atin. Hindi sapilitan ang pagtawag ng Diyos sa atin. At dahil sa binhi na ibinigay sa atin, na itanim sa atin, sa puso natin, nang marinig natin ang salita ng Diyos, umusbong ito. At may nagpuikin. God cannot say anything or make any promise unless He will fulfill it. Kapag nangako ang Diyos, kailangan tuparin niya. And any promise na nakasaad sa banal na kasulatan na hindi niya tinupad, ibig sabihin hindi siya tumutupad ng kanyang pangako. At ang inaasahan nating pag-agaw, mag-aanin lang ang tayo na hindi niya kayang tuparin. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng pangako ay tutuparin niya. Now, tingnan po natin kung tinupad nga ng Diyos yung kanyang mga pangako. Ang sabi doon sa pangako, and thy seed shall possess the gate of his enemy. Now, tingnan natin si Daniel. Nakalinya siya sa binhi ni Abraham. Sabi niya, at nanindigan siya na sabi ni Nabucodonosor, kung marinig niyo yung trumpeta, yuyukod kayo doon sa may naging utos si Dario na ang sino man ang hindi sasangguni, ang sasangguni sa ibang Diyos maliban sa kanya sa 30 araw itatapon sa leon. Pero dito natin makikita yung paninindigan ni Daniel dahil siya isa sa binhi ni Abraham. You may throw me in the lions den, sabi ni Daniel, but I'll not bow to any of your image. Dahil din naman sa atin, He tested us. You can excommunion me, but I will never compromise the word of God. You can remove me on my job, but I will not compromise the truth. Doon natin makikita yung paninindigan sa salita ng Diyos, mga kapatid. At dahil sa paninindigan ni Daniel, nung itapon siya doon sa yungib ng mga leon, that is the gate. See? Tinagtanggol siya ng Diyos doon sa mga leon at hindi siya nilapa. Nakita natin dito na
tinupad ng Diyos na He will possess the gate of His enemy. He will conquer all the gates. At si Shadrach at Meshach at Abednego, dahil pinandigin nila na mas mabuting itapon nyo na lang kami doon sa hurno kaysa yumuko pa kami doon sa nilikha niyong Diyos-Diyosan, sabi niya kay Nabucodonosor. Si mga kapatid, hindi sila natakot doon sa banta ng hari. Amen. At inalaw ng Diyos ang mga bagay na yon to test them. Once they tested at nakapasa doon sila sa test, sila tatanggap ng mga pagpapala. They will possess the gates of the enemy. At kahit na anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, kapag ito'y nalagpasan, sabi nga sa James, mas mahalaga pa to sa dinalisay na ginto. Now, tignan natin yung pangyayari nung kay Moses. Dinala ni Moses ang bansang Israel sa ilang. Now, merong isang gate, that is the Red Sea. Pero, ang point of view ng mga taga-Israel, talagang pinabayaan na sila ng Diyos, talagang reklamo sila ng reklamo. Pero ang point ng Diyos, kaya sila niloob ng Diyos na mapunta doon sa gilid ng Red Sea, ay para makita yung pagliligtas ng Diyos at ang kadakilaan ng Diyos. For every son that cometh to God must be tried and proven and tested. He lets sickness strikes you. He lets disease come on you to test you and prove you, to show the world that you're truly the seed of Abraham. He permits it by His own will. He permits disasters. He permits the friends to turn against you. He permits all these things and turns the devil loose to tempt you. He could turn the church against you. He can do most anything. And it's God's will for Him to do it. Just to test you. He allows you to go in the, mapunta sa alanganin na lugar para makita yung kanyang kadakilaan. Just stay to the Word of God. Stay true to the Word of God. Then Joshua. Sabi ni Joshua, I don't care what kind of spear they got, how high their cities, how great is our promise, how great it is. Our promise is the gate. Our promise is the gate will be possessed by the seed of God's children. And we're going over to take them. See, yung gates ng River Jordan, dahil sa pangako ng Diyos na they will gonna possess every gates of the enemy, kaya niyang hatiin yung River Jordan. At kung inyo pong nabasa mga kapatid, na lumakad sila sa isang tuyong lupa. At nung ipopossess na nila yung Jericho, kahit na gaano kakapal yung pader ng Jericho, basta sinunod lang nila yung utos ng Diyos, yung instruction ng Diyos kay Joshua na libutin nila yung pader ng isang beses sa isang araw. Pitong araw, isang beses sa isang araw. At 7 beses sa loob ng 7 araw. Napaka-imposibleng sundin ang mga bagay na yun. Pero dahil sa pagsunod ng bansang Israel, walang imposible sa Diyos. They will gonna possess every gates of the enemy. Joshua is looking at the word of God, on the promise of God. He never look on the natural things. Because carnality is enmity against God. Joshua is looking only in the promise of God. Kahit na ang buong bansang Israel nakatingin dun sa natural na bagay na hindi natin kayang lusubin ang wall of Jericho dahil napakakapal. Yung promised land, malalaki yung tao.
Hindi natin kayang i-possess yung lugar na yon. Nakatingin yung bansang Israel sa natural na mga bagay. But Joshua is looking at the promise in the Word of God na binigay na yun ng Diyos sa atin. Kailangan i-possess na lang natin. Now, this is now the royal seed of Abraham. The Lord Jesus Christ. Amen. All those men were great men. Mula kay Daniel hanggang kay David, name it, they possess every gate. But isa lang yung hindi nila na-possess, kundi yung gate ng kamatayan. At nang dumating na yung royal seed, ang sabi ng Diyos na dahil totoo siya sa kanyang mga pangako, He will possess every gate of the enemy. Amen. Kaya tunayan ng Diyos na ang kamatayan kailangan maposes, masakop ng mga binhi ni Abraham. All the rest of them had conquered seas. They had conquered nature, and they conquered lions, and they conquered fire, and they conquered everything but death. They didn't conquer. Sila David, sila Moses, sila Abraham. Ito lang yung gate na hindi nila na-conquer. But dahil sa pinangako ng Diyos, they will possess every gate. He will provide a way to possess that gate. And that's our Lord Jesus Christ, mga kapatid. At dahil naposesan ng Panginoong Hesus ang kamatayan, nung maipako siya sa krus, biro mo yung testing sa ating Panginoong Hesus, na duruan siya, sampalin siya, kung ano-anong sabihin sa kanya, hindi siya gumagante, hindi siya nagsasalita. Dahil sa testing, He provide a way of escape para tayo naman ay mabuhay. At on the day of Pentecost, nang maibigay ng banal na Espiritu, na ibigay na sa hentil ang mga pangako, ang sabi nga ng ating kapatid, lahat ng ibinigay ng nasa Diyos ay binigay na sa Panginoong Hesus. At ang lahat ng nasa Panginoong Hesus ay ibinigay na sa kanyang iglesia. Amen. At nangako ang Panginoong Hesus, the works will I do, you shall do also. Ang mga natural na tao, sasabihin lang, hindi totoo yan. Imposible yan. Pero ang mga binhi ni Abraham, ayon sa pangako, mangyayari ang lahat ng bagay. At bago dumating ang Panginoon, ang pangako na yun ay matutupad. At sabi ng ating propeta, ng ating kapatid, hindi na tayo kailangan lumaban. Hindi na tayo pwedeng mangonquer because it is already conquered. Amen. All we have to do now is follow the will of God, to follow the leading of the Holy Ghost, which is binabalik tayo sa salita ng Diyos. At sa mga oras na ito na ating hinihintay ang pangako ng Diyos, hinihintay natin yung muling pagbabalik ng Diyos. Ito'y pangako na nakita natin mula sa lineage ng seed ni Abraham na tinutupad niya ang kanyang mga pangako. At inaasahan natin ang mga bagay na ito ay matutupad. Ang sabi nga ng Diyos, ang lahat ng pangakong ito ay para sa atin. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, paano pa kaya ang lahat ng bagay? Amen. Kailangan lang nating mapagkakatiwalaan para maipagkatiwala sa atin ang mga bagay na ito. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa konti, paano pa tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay? At sa tested na ito, mga kapatid, na He allow everything to test us. The devil is testing us. Sabi nga sa stature of the perfect man, which is faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Bago dumating yung pangako, we must be tested here.
Kailangan hindi tayo babagsak. Kung yung faith, kung nauuga yung faith, He will test you in the faith. But, hindi natin kaya ang mga bagay na yun. Kahit ako, aaminin ko mga kapatid, ay, hindi ko rin kaya unless the mind of the mighty conqueror is within us. Kailangan ng kaisipan ni Kristo ay mapasa atin to conquer everything. At kapag tested ng iglesia, hindi na siguro niya ipagkakait na ipadala niya ang kanyang bugtong na anak. Maraming gates ang kailangan pagtagumpayan ng mananampalataya. Nandiyan yung gate ng inaantok ka pag nasa gawain. That's the gate. At yung pagdalo sa gawain, sa sharing, that's the gate. But naniniwala ako mga kapatid na the seed of Abraham will possess that. He will conquer that, mga kapatid. Sa simpleng sharing na napakalaga ito, kala natin hindi napakalaga. Minsan may inilalaglag ang Diyos sa mga sharing. Parang yung ginawa ni Boaz kay Ruth. Naglalaglag siya ng mga siit para mapalapit lalo si Ruth kay Boaz. Hindi siya umalis doon sa lugar na yon. Sa simpleng sharing na to, mga sharing, mga Bible study, may ipinapahayag ang mga Diyos, ang Diyos sa atin, na tumitibay ang ating pananampalataya. At lalong pinahanda ang ating at isa pang gate. Ang gate na to ay ang nagiging problema ng maraming manggagawa ngayon, lalo na sa end time. The gate of pride. But, gaya ng sinabi ko mga kapatid, ang mga binhi ni Abraham, they will possess that thing. He will possess it because they are so very humble. Kung maunawaan lang nila mga kapatid yung pangusap ng ating kapatid na kapag kumain ako ng apple pie at nakakagat ako ng buto, hindi ko itatapon yung buong apple pie. Kundi tatanggalin ko yung buto at kakainin ko yung apple pie. See? Ipinagbahagi ng Panginoong Hesus ang tinapay sa kanyang mga apostol. At sa atin naman, ang mga kapahayagan ng ito ng salita ng Diyos ay binahagi sa bawat isa sa atin. Upang ang isa man sa atin ay hindi magmalaki, kahit sa harap ng ating Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na ang lugar na ito ay bagamat mumunti at napakakonti. Ito'y binubuhos naman dito ang kapahayagan ng salita ng Diyos. At ang pagpapala ay hindi sukat akalain na ganun kadami na wala kang silid na paglagyan. Ang bawat isa sa atin ay has to be tested. Has to be proven. Kaya huwag tayong magtaka kung tayo nakakaranas ng mga persecution sa ating kasama, sa ating mga magulang. But stay true to the Word of God. Kahit na anong bagyo ang dumating sa ating buhay. Tingnan nga natin yung pangyayari kay Shadrach, Meshach at Abednego. Apoy na yan. Pero hindi hinayaan ng Diyos na masunog yung tatlo. Dahil sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos. At hindi natin kailangan matakot mga kapatid. All the gates has been conquered. All we have to do now is to claim it. Claim it sa Diyos. How do we claim it? Kailangan, sabi nga nung ating worship leader, may kondisyon. Kailangan ma-meet lang natin yung kondisyon. At sabi nga kanina, kung hindi pinagkait ng Diyos yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak, paano pa kaya ang lahat ng bagay? At ang hinihintay nating pag-agaw ay tutuparin niya ito mga kapatid. At kailangan natin makapasa sa lahat ng test na inaalaw sa atin ng Diyos. But sabi nga, pag matapos na lahat ng test na yan, blessing na yung susunod. Bubuhos na ang blessing. Basta
magtanim ka lang na magtanim ng mabuti, Amen. mag-aani ka ng mabuti. Amen. Kahit na gaano ka katagal na mag-ani ng mabuti, magtanim ka lang na magtanim. Balang araw, aanihin mo yan. Amen. At when you come to the total obedience, then you can have possession. At marami pong salamat mga kapatid. Ito lang po ang ibinigay sa akin ng Diyos. Talaga, ano man po ang aking nabanggit na wala sa salita ng Diyos mga kapatid, patawarin po ako ng Diyos. At kayo din po mga kapatid, patawarin po ninyo ako. At sabi nga, you can possess everything. Ang ating mga sakit, ang ating lahat, you can claim that. Kasi na-conquer na yan ng ating Panginoong Jesus. At salamat po mga kapatid. Dito lang po tayo dinala. At rin po ako. Lalo po tayo mga kapatid.